Isang nakakapanginig balat na revelasyon ang kasalukuyang yumayanig sa buong mundo matapos kumalat ang balitang hindi na nakapagpigil ang dalawang pinakamakapangyarihang pinuno sa balat ng lupa. Ayon sa mga impormasyong ating nakalap mula sa mga lihim na koridor ng kapangyarihan sa Washington at Moscow, tuluyan ang sumambulat ang galit nina Donald Trump at Vladimir Putin laban sa kasalukuyang pamunuan ng Administrasyong Marcos. Ang pagsasanib puwersa ng dalawang higanting ito ay tila isang malaking delubyo na nagbabadyang lumamon sa bawat pader ng Malacanang habang ang buong sangkatauhan ay nakatitig sa takot at kaba sa kung ano ang susunod na sasabog sa ating harapan. Sa gitna ng matinding kaguluhang ito, isang balitang tila kidlat na gumuhit sa langit ang nagpabagsak sa katahimikan ng gabi ang muling pagbabalik ng agila ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Usap-usapan sa bawat sulok ng bansa na magbabalik na ang kamaong bakal upang sagipin ang Pilipinas mula sa kuko ng mga dayuhan at lokal na kaaway. Ang balitang ito ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na tensyon sa loob ng palasyo, kung saan maririnig daw ang mga nagtatakbuhang mga opisyal na tila mga dagang hindi malaman kung saan magtatago sa harap ng paparating na bagyo ng hustisya. Ito na nga ba ang huling kabanata para sa kasalukuyang gobyerno habang ang mga dambuhala ng mundo ay nakahanay na para sa isang matinding pagresbak? Ang bawat Pilipino ay pigilang hininga at nanlalamig ang mga kamay habang hinihintay ang paglapag ng eroplano ng dating Pangulo na maghuhudyat ng wakas ng isang panahon. Huwag kayong lilingon at huwag kayong kukurap dahil ang kasaysayan ay isinusulat na sa gitna ng nagbabagang galit at naglalagablab na determinasyon. Ito ang balitang wawasak sa inyong gabi. Ang katotohanang mas matindi pa sa anumang pelikula, ang paghuhukom ay narito na at walang sino man ang makakatakas sa lupit ng katotohanan. Kasi sa budget po ng barangay. Yes, so honorarium. Yes po, Mr. Chair. Kada barangay tanod. Yes po. Alright. Doon sa mga maliit na barangay, yung mga sa remote provinces, yung pinakamaliit na honorarium na tatanggap nila. Mas bakit sir, kaya pang 800 pesos 800. per month po. Anong Plus, fifth class municipality? As low as 800. As low as 800 pesos per month po. And ang pinakamalaki doon so far sa Masbate is 1.5 per month. Yun po ang pinakamalaki. Napakaliit. Depende naman sa budget. Kasi nung binasa ko yung mga ang papel na ginagampanan ng barangay tanod, napakalawak kasi. Tsaka binubuwis nila yung kanilang buhay rito. No? Siyempre, naging mayor ko, kaya alam ko yan. Pero siguro, pwede natin siguro doon sa susunod sa ating mga panukalang batas, no, pwede siguro natin dagdagan yung honorarium ng ating mga barangay tanods. May insurance ba ito? Wala po. Wala pa rin Wala insurance? pong insurance, Mr. Chair. Wala po. Mr. Chair, ako, meron na ikukwento. Dahil nag-i-interview po ako doon sa isang program ko eh. Nagkataon po magkatabi yung dalawang kapitan. Yung isa po ay dito sa may gilid ng White Plains. Ang kanyang barangay, nagkataon pinakamaliit ang area. Kasi mga 8 barangay po ang akin ni-interview per program. Yung isa po ay galing sa Tanay. Ang laki po ng kanyang land area. Siguro, basta siyang pinakamalaki noong araw na yon. Tinanong ko siya kung magkano po yung honorarium. 7,000 pesos per month. Sa lawak po ng kanyang nasasakupan na barangay sa Tanay. Pagkatapos tinanong ko po yung kapitana na nandyan sa gilid ng White Plains. Ang liit lang ng kanyang nasasakupan. Pero ang kanyang sinasahod, nung tanungin ko siya, magkano naman kapitana ang sinasahod mo? 29,000 pesos po. Alam mo nangyari, Chairman? Nahulog sa upuan yung taga-Tanay eh. Totoo pong nangyari kasi nasa gilid eh. 7,000, napakalaki po ng kanyang nasasakupan. Itong isa, dahil napakalaki ng nata niya siguro, 29,000 pesos per month. Nasaan po yung equity doon? Nasaan po yung justisya doon? Pareho naman po yung trabaho nila 24/7.
Malawak pa nga yung kanyang binabantayan, kaya po yung tanod niya dapat 25 yung ang tanod niya sa lawak po ng nasasakupan niya. 500, 800 pesos lang yung tanod niya. Samantalang yung sa White Plains, 11,000, 12,000 pesos per month. Yan po yung disparity. Yung disparity talaga nandun ang injustice. It's po sana yung matutukan natin kasi ang barangay po sabi ko nga na kanina, first responder, frontliner, sila po yung unang tumatanggap ng mga national programs na pinalalatag po ng gobyerno. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcoleta. Okay, the local government code also provides our barangay officials benefits like Christmas bonus, insurance coverages, free medical care, and exemption from paying tuition fees for their legitimate children and appropriate civil service eligibility. May we know how these provisions are currently implemented? Thank you very much, Mr. Chair. The DILG continuously monitor the provision of these benefits under Section 393 of the local Nasusunod ba ito? Some barangays po would Doing some barangays. Sino yung mga hindi sumusunod dito? How many percent ang sumusunod? Or how many percent ang hindi sumusunod? thank you very much, Mr. Chair. In most cases, because about 83% of all 42,000 barangays would have an average of 1 to 5 million. That's about 35 million barangays would only have that much national tax allocation, and most of these barangays are those that cannot provide all the benefits as provided for by the law, Mr. Chair. Thank you very much. Dahil sa kakulangan ng pondo. Yes po. Yung tama po yung data ng DILG. Pwede rin pong tanongin yung Yes. What can you say, Madam Jessica, dun sa kanyang sinabi? Thank you po, Mr. Chair. Totoo po yun kasi wala naman po talagang pagkukuhanan. Kung i-divide niyo po, the maximum allowable na PS po per barangay is 55%. Yeah. So 55%. Hindi lang naman sa barangay, pati sa cities, Yes. municipalities. 55% and din ang ginagastos ng barangay for PS. Madalas nasa mga 40%, 45, ganyan. Dahil wala na rin po silang pang MOOE, yung mga panggasto. So tinitipid din po nila yung sarili nilang mga sweldo para meron pa pong panggastos sa barangay. So yung kaliit-liit po na pondo na natitira doon sa PS po nila, paano pa po nila yung sweldo pa lang wala na nga po, paano pa po yung benefits. So kaya nga po inilalakad po talaga natin yung Magna Carta. Nagpapasalamat po tayo sa inyo po sa inyong mga senators po natin na nag-file for the Magna Carta for barangays, dahil ito na lang po yung chance po ng mga karamihan sa barangays po natin na magkaroon pa po ng benepisyo or ng standard na sweldo, makatarungang sweldo para sa kanilang mga gampaning trabaho. Can you please submit your position paper? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Present na ba yung mga League of Provinces, League of Cities, League of Municipalities? Are they present here today? Position paper. On the way? Saan? Saan sila on the way? Baka sa house pumunta yun. Okay, if they are not present, if these three heads are not present in today's hearing, if they do not come, maybe we can invite them in the next hearing. And if they do not attend, huwag nila ubusin ang pasensya ko. Okay? Or the other, yung other resource persons, can you please, meron ba kayong presentation? Comelec? Wala. Ha? Sino? Sige, please. Good morning, Mr. Chair, Your Honors. As far as the Commission on Election is concerned, Your Honor, we fully support these bills on
Magna Carta for barangay officials as well as compensation for barangay officials, Your Honor. As we know for a fact that the barangay is the basic political unit. Sila po ang frontliner. Tama yung mga sinabi kanina ni Senator Marcoleta na kahit mga konting problema, barangay ang lalapitan. Kahit sa mga calamities, sila ang lalapitan. And even during elections, sila din ang nilalapitan na just in case nasira ang voting center, nasira ang eskwelahan, barangay officials are there to assist and help the public school teachers, the election officers para may kumpuni or para magbigay ng assistance as far as provisioning of makeshift. May mga instances kami, Your Honors, na nangyayari iyon na magbigay ang barangay officials ng pahiram ng mga tents nila or mga chairs nila just to ensure that elections are conducted on the date of the elections. And not only that, during satellite registration, especially in the barangay or hinterland barangays, our election officers would coordinate with or upon the request of these barangay officials in hinterlands para mapuntahan yung mga kapatid natin na nasa hinterlands for them to register instead of going to the poblasyon, to the office of the election officer. Andun po yung mga barangay officials assisting COMELEC in the conduct of registration. So napakahalaga at napakalaki ang role ng mga barangay officials. So nararapat lang talaga na bigyan natin sila ng incentive through these legislations, Your Honors. So as far as COMELEC is concerned, we fully support for these bills and hoping in due time mapapasa ito at magiging batas po ito. Thank you very much, Your Honor. Thank you, Attorney Elnas. Civil Service? Any representative from Civil Service? Yeah. Yeah, Good morning po, Mr. Chair, Your Honor. On the part of the Civil Service Commission, consistent with its earmark para sa BOIF yan. Kung talagang meron talagang pondo. Imagine 30 years since 1995, mayor pa ako nun. Pinababayaan natin yung mga barangay officials at hindi natin nabibigyan ng sapat na pondo. Insurance coverage, wala. Samantalang nasa batas to. Were you remiss in your duty? DBM? Bakit hindi nyo binabayaran? Mr. Chair, siguro isa-isahin na natin. Total, naungkat na rin yan. Ito po bang Christmas bonus in the form of cash gift at the rate authorized by law which covers punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, and barangay secretary, natutupad po ba ito? Kasi nasa website po ng DBM ito, na-research lang namin. Meron din palang insurance coverage kahit papano ang barangay. Ito pong Republic Act 6942, punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, barangay secretary, barangay tanods not exceeding 20 in each barangay. Dapat po meron silang insurance coverage in the form of death and burial benefits, total and permanent incapacity or disability, 5,000 to 12,000 pesos. Injuries resulting from accidents, 500 to 10,000 pesos. Lahat po ba ito ay natutugunan, Mr. Chair? Maybe the DLG can answer that question. Meron pa po, medical care consisting of pre-hospitalization in government hospitals for the punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, and barangay secretary. And in extreme emergency, the same officials may be confined in private hospitals with expenses chargeable against barangay funds at not more than 5,000 pesos per official. Free tuition and matriculation fees in government schools in their area for punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, and barangay secretary,
including 2 of their legitimate dependent children during their term of office. Conferment of civil service eligibility based on the number of years of service in barangay for punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, and barangay secretary who have completed their term of office, and preference in appointment to any government position to which they are qualified for the punong barangay and sangguniang barangay members after their term of office. Ito po bang binanggit namin ay natutugunan o natutupad para sa kapakanan po ng mga nasabing mga opisyalis ng barangay? Walang kumikibo, Mr. Chair, mukhang natutulog lahat. DLG siguro pwede siguro. Thank you very much, Mr. Chair, Your Honors. The DILG is monitoring the provision of these benefits to our barangay officials and employees. Ano na pong na-monitor nyo, sir? We will submit po the detail of the provision as to the number of... Hindi po, kamukha ng Christmas bonus. Natutupad po ba ito? Lahat nabigyan? Yes, Your Honor, but... Nandito po ang presidente ng mga barangay kapitan sa buong Pilipinas. Yes, Your Honor. However, the limitation, the 55% limitation for personal services applies as a budgetary requirement. So, barangays would provide such benefits in different levels, Your Honor. I'm sorry, Mr. Chair. Kanina tinanong po ninyo yung mga barangay kung alam nila yung insurance. Hindi po nila alam eh. Kaya po, kasama pala rito eh. Republic Act 6942. Madam DBM. Sir. Yes, ma'am. Hi, Sen. Sen, yung RA 6942 po, naibibigay naman po sa mga barangay officials na mga namamatay. Meron po siyang 20,000 pesos para sa kapitan, sa beneficiary ng kapitan na namatay, and 2,000 pesos na burial assistance. Ang kaso lang po, when we had a meeting with GSIS, hindi po GSIS ang pinanggagalingan po nito. DILG actually is the one that's providing for this sa mga barangay officials po natin. Kapag sila po ay namatay during their duty, madodoble po ito sana. So yung mga barangay officials, nilalakad po ito sa DILG at natatanggap po nila itong 20,000, 2,000. But our only concern about RA 6942 is that this law was passed in 1990. So yung 20 mil po noon, iba na po yung peso value noon sa 20 mil ngayon, at yung 2,000 burial assistance nung 1990, iba na rin po ngayon. Yung kabaong hindi po, sa 2,000 hindi ka po makakabili ng kabaong. So alam naman po natin with the situation of the barangay officials na napakaliit po ng honorarium, malamang sa malamang wala rin po yung mga naiipon. Kapag namatay, ito lang din po ang nakukuha nila from the government, yung kanilang mga pamilya. Tama po yun, Mr. Chair. Ang katotohanan niyan, yung RA 6942, actually, it is an act increasing the insurance benefits. Pero 1990 pa po yun, kahit paanong increase ang ibigay mo. Dapat siguro, it has increased 10-folds na siguro. Kasi 2025 na ito. Tama naman po yun kung ano po yung permanent incapacity, 5,000 to 12,000 pesos. Depende po kung paano yung kalagayan ng barangay. Namomonitor nyo ba talaga? Ilan po ba yung namatay na kapitan? Halimbawa, this year, para lang makita natin kung magkano po ang binigay ninyo na disability, burial benefits. Thank you very much, Mr. Chair. We will have the numbers. For the information of the Chair and the committee, there's an off-budget of 50 million pesos for the barangay officials death and burial assistance funding. From the last 6 years, we were able to utilize about 37 million annually po. But for the last 2 years, medyo mababa yung number of deaths. Thank you very much. And This year, sir, ilan ang nabayaran na namatay kung may namatay ng mga barangay kapitan or barangay officials? we will have the number, sir. Sir, Mr. Chair, may I?
Yung question niyo po regarding yung mga namatay, we have our data from 2023 to 2025. 2023, 134. 2024, 1,772. Tapos 2025, 1,161. Ang mga barangay officials and barangay officials na namatay po. Compensated na lahat, ma'am. Hindi ko po masasagot if compensated. I think the ILG would be best to answer that. And sir, if I may, I also brought our data of the reason why we're also lobbying for the better life and health insurance. Because every year po, ang dami pong mga attacks ng mga barangay officials po natin. We know that they're the most vulnerable sa ating political system. Kasi yung mga barangay officials naman po natin, wala naman po mga bodyguard, walang mga security. Every year po, ang dami pong pinapatay na barangay officials, ang daming attacks. In 2022, we have 83 in total. 10 lang ang nag-survive po doon, 73 died. 2023, meron tayong 76 na pinaslang na barangay officials. 2024, we have 52. And then 2025, we have 30. 8 po ang nabuhay doon. The most recent, if you saw in Davao, yung Kapitan habang Dodong, nagla-live, opo. Yun nga po. compensated ba yun? I'm not aware if he was. Can we check, sir, kung yung Kapitan Dodong na-compensate at saka kung ano po ang ginawa nyo? Kasi ang pagkakapatay nun, nagbablog yata siya sa Facebook. Nag-live stream. Binaril. Opo. Mr. Chair, ito po yung mga data ng mga pinapaslang, mga attacks po ng barangay officials, and this happens actually even in their own barangay hall or sa sarili nilang tahanan, or pag pauwi, naglalakad mula sa barangay hall papunta sa bahay, dun po sila binabaril. So most of these mga riding in tandem, kadalasan po yung kanilang pagpaslang. Huwag mong kakalimutan yung mga barangay tanod na habang binibigay nila yung 1,500 sa asawa, ang sakit-sakit ng loob ng asawa. Nai-stress po yung mga barangay tanod eh. At magkakasakit ka sa puso talaga, no? Malaking 1,500 pesos a month. Paano ibubuhay yung pamilya mo, Mr. DILG? Pagtuunan natin ng pansin ito. Actually, Mr. Chair, Sir Senator, sa mga kapitan po natin, according to our study, in Samar, ang pinakamababa pong nakita po naming sweldo, but this is 2025 data, no? Pinakamababa pong sahod ng kapitan is nasa 3,000 sa isang buwan. So hindi rin po malayo dun sa tanod. Tama ka dyan, ma'am. Outlier kasi yun. Kasi ang ginawa ko noon, talagang sasakit ang loob mo. Merong 39,000 pesos, 3,000, kaya kinuha ko na lamang yung range eh. Kaya meron talagang mag-a-average ng 5,000, pero ang nakita kong nasa 8,000 talaga nationwide. Katapat ng tinatanggap ng kasambahay. Pero Mr. Chair, ang isang importante rito na nakita natin, sa civil service po, paano po na-operationalize itong nako-confirm nyo yung eligibility based on the years of service po ng isang barangay official? Kasi po, Madam President of the Barangay, this is very important also. Kasi makakatulong ito, depende po sa pinagsilbi ng barangay official. Nagkaroon siya ng civil service eligibility, baka magamit niya rin po ito, Madam. Yes, Chair, regarding po the civil service eligibility, as early as 2012, the CSC promulgated CSC Resolution 12-00865 and circularized through CSC MC number 13 series of 2012, where the CSC grants barangay official eligibilities based on strictly on completion of term of office to elective barangay officials such as the punong barangay, the regular sangguniang barangay members, and sangguniang kabataan chairman, as well as the appointee barangay officials, the barangay treasurers and barangay secretaries, who are all appointed by the duly elected punong barangay. So this barangay official eligibility is considered appropriate for appointment to first level positions in the career service, except
for those positions covered by board laws and or those that require other special eligibilities as determined by the commission, or those that require licenses such as those positions listed under category 4 of CSCMC 11 series of 1996 as amended. So Chair, Your Honor, the CSC has been granting BOE to qualified barangay officials as early as 2012. We can provide po the data. So Mr. Chair, ilan na po yung nabigyan ng eligibility since the issuance of that civil service order? Unfortunately po, wala po akong dalang data. We can provide po the committee on the data po. Thank you, thank you. Director Villaseñor, matagal ka na dyan sa posisyon mo sa National Barangay Operations Office? Mr. Chair, I started in 2019 po. 2019. Yes, sir. So hindi mo na-monitor, pinag-uusapan natin kanina na 30 years na hindi nagbabayad ang national government sa BOIF? Mr. Chair, Your Honor, sir, we started providing for barangay officials death benefit assistance in 2002 when the GSIS stopped